First of all, maraming salamat. I hope na-enjoy niyo po yung pelikula. Sa pagkakagawa po ni Direk Joel, syempre si Direk Joel, nandito siya sa industriyang to for a very long time and he's very well experienced. It's beautifully made, of course, with his touch, di ba? Alam naman natin ng isang proyektong gawa ni Direk Joel. Maganda ang pagkakakwento, maganda ang pagkakashoot, maganda ang pagkakakulay. And thank you, Direk Joel, ikaw po yung pinag-uusapan namin. Narinig niyo po. Okay. Nagpapasalamat kami sa opportunity ibinigay sa amin na makatrabaho si Direk Joel. With Sakura, thank you also for the opportunity sa isang napakagandang proyektong ito. Si Sakura, she's very kind, humble, and very cooperative. She really tried her best. Kung napanood nyo naman sa movie, di ba? Galing niya mag-Tagalog. Di ba? Ayan, very cooperative. Wala kaming naging problema. Very smooth ang pagkakashoot ng mga eksena namin. And on top of that, nag-enjoy kaming lahat. So, that's it. Isang follow-up, JC, anong pakiramdam mo pinagkagawa ka ng dalawang chicks? Ano pakiramdam? Maganda yung pagkakasulat ng kwento. Yeah. Kay Sakura, isa na lang, Dennis, isa na lang. Sakura, anong naging reaction mo noon nalaman mo may kissing scene ka dito sa movie? Para sa kissing ko ba? Yes, oo. Damdaman ko. Damdaman ko. Kinabahan. Sakura na sarap ang kabasahan ni Jesus. Parang na ano ko eh. Kinakabahan po. Tapos, yung after kissing, yung may sakit na kami dalawa. Nagkasakit habang nagsushooting? Hindi po, sa yung after kissing po. Kaya yung isip niya, ganin ako. Pero yung ako din ako natin, kaya ganin sa kanya, ganyan yung nakakatawa na story din meron po kami. Thank you and congrats po, Direk Joel. Congrats po. Thank you po. Ano ka? Artistical baka na. Congratulations, Direk. I would like to commend the film kasi epektibo niyang nagamit ang social media para itawid yung kasaysayan o ma-connect dun sa kasaysayan. Tanong ko lang, gaano kaya importante ang social media sa ngayon para ma-connect natin ang kasaysayan? Ikaw. Gaano ka-importante ang social Kasi sa pelikula, epektibong nagamit ang social media para maikwento o ma-connect ang kasaysayan. Ngayong panahon nito ay napakaswerte dahil meron tayong ginagamit na social media para i-express natin ang mga bagay-bagay na gusto nating express at upang malaman natin ang mga bagay-bagay na gusto nating malaman tungkol sa ating kasaysayan dahil may Google, may kung ano-ano para malaman natin. Napaka-importante nito. Pero meron din itong hindi magandang resulta sapagkat minsan ito ay ginagamit sa mga hindi magagandang pagkakataon. Pero may importante
importante siya na mai-connect ang kasaysayan sa kasalukuyan. Congratulations, Direk. Ngayon, ang tanong ko naman kay JC, paano mo, how was the experience na working with Japanese actors like Huinga and also Sakura? Nagkaroon ba kayo ng language barrier? Sa totoo lang hindi. Wala kaming naging problema. In fact, nag-enjoy kami katrabaho si Sakura at si Fumiya kasi they're all friendly. Yun nga, katulad na sinabi ko kanina, very cooperative. And mapapansin naman talaga namin yun kung talagang nahihirapan kami sa kanila. Pero wala silang binigay na problema sa amin. And talagang binibigay nila yung best nila all the time. Kaya, working with Sakura at saka si Fumiya, parang lang naglalaro, di ba? Pero bilang isa sa veterano na sa acting sa lahat, I mean to say, paano mo sila inalalayan? Hindi sila masyado kailangan nalalayan kasi alam nila yung gagawin nila pag pumasok sila sa set ni Direk Joel eh. I think na discuss naman sa kanila on doing this project na kapag pumasok kayo sa eksena, dapat fully prepared sila. They know all their lines. Memorize nila dapat lahat ng instructions ni Direk. And they didn't disappoint. Ginawa naman nila lahat. Okay, thank you and congratulations. Sa mga artista, anong naramdaman ninyo nung mapanood nyo na ito sa big screen? Mga kumbaga naisip ninyo. Sino pwede mo? Si Tito Jim. Maganda ang pagkaka-interweave. Nakita ron ng friendship ng Pilipino at saka ng Hapon na nating magkalaban na pwede maging magkaibigan. Napakaganda ng pagkakasulat ni Eric Ramos, maraming salamat. At saka sa pagkakadirect, modesty aside, thank you, Direk Joel. At saka sa mga co-actors, everybody delivered. Thank you. At saka sa producers, panoorin nyo para mag-produce ulit yung producer. Please, panoorin nyo. Please. Salamat po. Si Rico. Sa akin, based sa napanood natin, continuous yung flow niya, tsaka walang yung pagkakatahi-tahi nung mga scene, yung storyline, tsaka character, may nagdag si Sir Jim, characters, ayun lahat talaga papanoorin mo. Walang butas. Walang butas. Loko-loko ka, Sir Jim. Pero ayun ang maganda sa kanya, sinusundan mo talaga siya kung pinapanood. Eh, nakaka-touch talaga sa puso, di ba? Kumbaga, mixed emotions pag pinanood natin. Yan, nakaka-proud naman. Si Prince. Ako, basta happy lang ako na naka-work ko si Direk Joel. And of course, sa movie naman, yung story, fast-paced, tsaka talagang detailed lahat. So, ang ganda. Si Marcus. Ayun, nasabi na lang lahat lalo si Kuya Jim. Ayun, nakakatuwa kasi napakaganda ng pelikula dahil yun nga, walang dull moments, tapos happy ending, tsaka yun nga yung friendship ng Japanese at mga Pilipino is importante. Tsaka ulitin ko po, supportan po natin ang pelikulang Pilipino. Yun lang po, please, panoorin po natin ang pelikulang Pilipino. Para mabuhay po ulit ang pelikulang Pilipino. Maraming salamat po. Title role si Upunia. Yes, thank you. Thank you so much for watching. And then, kasi I'm always saying I want to be a bridge between Philippines and Japan. And then this movie is about like a Philippines and Japan, like a love story and friendship. Yeah, I didn't expect this parang friendship love story movie in the Philippines. That's why sobrang saya po. And then thank you so much for this opportunity, everyone. And thank you so much for watching today. Thank you so much. Si Nelia, lalo pa talagtin mo Japanese, di ba?
Nasabi na po kasi nila lahat eh. Pero siguro po yung sa akin, kumbaga po, the beauty of everyone's story, when we get to know them, we know how much, kung paano naging buhay nila, and kung paano, how they live their life. Parang ganon. Si Lia na parang matagal na gumawa ng pelikula, ngayon ka lang ulit na sa big screen. Yes. Pero syempre iba yung nakakataba ng puso, and of course, I'm very, very grateful. Iba kasi kapag napapasa mo pa lang sa script, tapos while you're doing it sa taping, iba rin kapag nakita mo na sa big screen, kasi nakita mo yung hard work ng lahat, from the production to the mga co-actors ko, and of course, amin director. Iba pag nakita mo na yung the big screen, and sobrang nakakataba ng puso na makita, syempre, yung hard work mo na nandyan na talaga. So, please support Apo Hapon, our movie. Continue to share this sa social media. And maraming salamat po sa lahat na sumuporta ngayon at sa mga susuporta pa. JC. Ano pa kumbaga na takeaway mo dun nang mapanood mo yung kwento, yung story? Siguro, panoorin nyo na lang po sa darating na March 6, ang Apo Hapon. Humihingi kami ng support sa inyo to please watch our film by GK Productions. And again, maraming salamat sa GK Productions for producing this film. And please share sa lahat po ng mga malalapit sa inyo. So maraming salamat po. Kay Sakura, parang second time mo na itong napanood. Nung first time na napanood mong kasama ka namin, parang napaka-emotional mo pa eh. Pero yung sobrang malaki ng screen, tapos yung parang yung sobrang thankful ako sa yung GK production, yung Derek Joel, sa lead actor na JC Rivera, yung lahat na yung actors, yung parang yung sobrang thankful ko talaga. Yung join na ako sa itong Apo Hapon movie. Opo. Kaya yes, sobrang thank you. Thank you so much po. Thank you. Yes. Si Sir Pablo Tariman. Personally, gustong-gusto ko yung pelikula. Nakarelate ako on a personal basis kasi I carry the name of my grandfather, and yet hindi ko siya nakita at all. And then nalaman ko na lang kay Res Cortez, artista na, Mr. Tariman, meron hong Pablo Tariman sa Iriga. Sabi ko, paano kakaroon? Isa lang ang Pablo Tariman. Ako yung pangalawa, yung lolo ko yung original. No, meron. And then, nakita ko na lang, tinanong ako nang sinabi ko sa mga pinsan ko, ano yung palang anak ng lolo ko sa iba-ibang women. So, bigla ako nagkaroon tuloy ng interest to research about my grandfather. But anyway, gusto ko ang pelikula kasi marami akong Japanese friends. Yung favorite author ko si Yokio Mishima. And then my best friend, na prima ballerina of Japan is Morishita, Yoko Morishita. And the conductor who just died, Seiji Osawa. So marami akong Japanese connections. I admire all of them. And then the pianist, Michiko Uchida, who is now a British citizen. So, ewan ko, very personal yung film sa akin, kaya habang pinapanood ko, parang gusto kong maging vlogger para i-research ko yung past ng aking grandfather. So, I think it is a beautiful film. Tanong ko, is this a true story? And how did you come up with this film? Ano yung interest niyo dyan? Ba't ka nagka-interest sa ganitong story? Is this a true story? No, it's not. It's fiction. But it is based on some historical facts. Meron kasing mga istorya na may mga Hapon na naiwan sa Cordillera, kaya maraming mga Hapon na mga Cordillera, mga Igorot na mukhang Hapon. Yun ang mga sinasabi-sabi. So nakaisip ako, na baka nga meron talagang naiwang na sumama sa mga Igorot. Pero maraming mga salita-lita na may mga Hapong tumulong sa mga komunidad doon din sa Cordillera. Kaya nakaisip ako ng istorya at sinabi ko kay Eric Ramos, kay JP, na gumawa tayo.
ng istoryang kagaya nito. Yun, Pablo. Thank you. Sige, thank you. Romel Gonzalez. Ayun, hello. Ang question ko is for the producers kasi po medyo bitin yung pelikula kasi nga maganda and handa po ba kayo sa part 2 if ever? Like, ano nangyari kay Lian and anong nagkaanak ba si JC at si Sakura? Yun po. Handa po ba kayo sa part 2 if ever? Actually, handa po kami. Handa rin kami magka-teleserye, ganun na katulad. So, handa naman po. Actually, very happy rin ako. And sa totoo lang po talaga, COO ako dito, child of the owner. So, yung dad ko po is the Japanese po talaga na siya po talaga yung may goal na mas magkaroon ng like collaboration between the Japanese movie industry as well as the Philippine movie industry. So, Papa, aishiteru. So ang part 2 po sa Japan na kukunan. Direk, ikaw ready ka po sa part 2? Kahit part 10, kahit part 5, kahit part 6, ready po kami lahat. Thank you. And my last question na siguro doon sa pagkakaalam kong single sa cast, siguro si Fumiya, si Nelia, at si Lian, at si Prince. Dahil sa pagkakalahat ng relationship o love life ng isang Hapon at isang Pinoy, kayo ba if ever open kayo sa possibility na magkaroon ng karelasyon na foreigner o Hapon? Fumiya, ikaw. Sa kaso mo, open ka ba sa relationship with a Filipino? Yes, it's very open, di ba? Kasi it's important is not nationality, puso, di ba? Yeah. Very well said, Diba? Fumiya. Thank you. Nelia, ikaw, handa ka bang makipagrelasyon sa isang Hapon o foreigner? Well, no po. I have a boyfriend po. Yes. So, hindi ka kasali, okay? Hindi po ako kasali. Lian, ikaw. Darating naman yung tamang tao para sa'yo. So, kahit ano pa yan, kahit anong nationality or what, kung para sa'yo yun yung belief ko. So, yeah. Ayun, Prince, ikaw. Loveless ka din, di ba? Ay, hindi. Hindi ka pala loveless. Pero sige, sumagot ka na din. Ako, kahit anong lahi, okay lang. Wala naman sa lahi yun eh. Di ba? Ayun. Anyways, congratulations, guys. Thank you. So Ronald Carvalho, last question. 2 more pa. Tanungin ko si Akios, Sakura. Hello, Sakura, I'm here. Nagustuhan ko yung movie at malaking factor dahil sa'yo. Sabi ko nga kay Direk Joel, katabi ko, very natural actress ka. Mahusay ka dito sa pelikula. Gusto kong malaman anong background. Actress ka ba talaga sa Japan or ano? Sa Japan po, model po talaga. Sa first acting assignment mo? Yes po, Pilipinas, first acting. Sa Japan, umarte ka na? Hindi po, kasi yung fashion show, yes, magazine, gano'n po ako eh. So mahusay ka talaga kasi first time mo na i-direct ka ni Direk Joel Amangan. Congrats! At congrats Thank din you sa so buong much po. sa buong cast dahil maganda ang pelikula. Thank you. Good evening, Direk. Kay Direk muna. Direk, habang pinapanood ko, habang hinahanap mo pang hanapin mo yung boses, kung nasaan. Hindi ko na makita. Yan, oo. Okay. Cool. And then, Direk, habang pinapanood ko kasi, biglang naalala ko yung Ice Tea Mash mo na ginawa. Siyempre, ibang-iba naman yon yung story. Ang ina-expect ko sana nagka-developan doon si Fumiya at saka yung karakter ginampanan ni Rico. Yun ang hinihintay ko. Sana sila nagka-developan. Pero,
ang story, direct sa story mo, puro parang ano siya, parang pang teleserye. Parang bitin nga, and even the character of Lian, parang nabitin kami. Paano, ano ba to, sinyorten mo lang talaga yung kwento? O, at saka idire-diretso ko na rin direct ha, kasi sa March 6 na ang showing nito. Ano po yung pwede naming isulat na meron sa pelikulang ito para panuurin nila? At pwede nating may word of mouth na pwede pang palakas sa palakas sa mga susunod pang araw na showing niya. Bali dalawa, ang tatanong mo, yung kay Lian Valentin na role, bakit nandun lang? Medyo, at saka yung story. Si Lian kasi nagkasakit in the process of doing the movie. Kaya nawala siya. And I cannot anymore wait kasi bumabagyo-bagyo, baka ito mawala pa, hindi na namin matapos. So what we did is, hanggang doon lang talaga ang nakuna namin. Meron pa siyang love story with Amogan, with Marcos Madrigal. Hindi na nangyari kasi nga nagkasakit siya. Ngayon, kung ano ang meron ang pelikulang ito, ang husay ng mga artista ng pelikulang ito, lalo na yung aking mga bida, sila ang mahusay, pwede natin sabihin yun sa mga tao. Ngayon, kung sinasabi mo na parang Ice Timas 1941, hindi ganito controversial ito. Controversial naman yun kasi dalawang bakla ang nag-ibigan doon. Kaya nga sana nag-ibigan na lang si si Kazuo at saka si Hindi naman, iba naman kasi ito. Iba naman ito kasi. So, iba ang story niya. Oo, sa part 2 na lang daw sabi ni Kuya Ron. Baka sakali. Oo. Pero in fairness, thank you Direk ha. In fairness, may chemistry napansin ko. May chemistry si Fumiya and saka si Nelia. Oo nga. And Fumiya, you look cute on screen ha. Di ba? Oo. Di ba, sa mga producers, di ba, possible na pwedeng gawa ng story din na babagay silang dalawa, no? Oo. Kay Fumiya and Sakura, how do you compare this film to a Japanese... Tagalog lang, Gorky. Hindi ko po masabi Tagalog, Direk Kiem. Hindi, paano mo ma-compare yung film na to sa Japanese love story na pelikula? I'm interpreter. Parang Japanese po, bago yung outside, hindi open. Walang kiss, walang... Mas conservative? Yes po. Ay, naalala ko in the realm of the senses. Hindi, parang yung ano pa eh. Kaya yung dito sa Pilipinas, tsaka yung movie, open na open. Kaya medyo sa Japan, iba po. Pag love story siya talaga, conservative siya. Hindi siya, parang Korean din, di ba? Hindi masyado sa mga kissing scenes, walang ganon. Sa movie Hindi siya po, ganon meron. ka-passionate yung ano. Opo. Sa movie po, meron po ganon. Pero sa yung real life, hindi po masyado. Halimbawa po, sa labas na tayo, tapos yung kiss-kiss, hug-hug, wala po ganon. Sa totoong buhay, sa ang mga Japanese talaga, hindi sila ganun ka-expressive ng kanilang love with each other. Hindi nila, walang ano, PDA o PDA, public display of affection, walang ganon. Iba. So mas maano yung love story ng itong Filipino film kagaya ng Apo Hapon. Mas maganda, mas passionate, kumbaga mas ano yung kwento ng ng pagmamahalan ng dalawang karakter compared sa Japanese. Parang ganon. Parang akong sumagot ng tanong ko. Thank you, Sakura. Mayroon kang madagdag for Mia? I think so too. Like Japan is like very conservative, di ba?
Pero Apo sobrang kissing talaga. That's why wow, OMG, very shocked. Pero like it's also maganda, diba? And also like when kissing the background music, very nice, ganda. Thank you, Direk. Very nice po. Thank you so much. Okay, with that, last word na lang Thank po you. para sa lahat ng nating cast and stop it. Last word na po. Thank you so much ulit sa panonood and sana ayun, suportahan ninyo sa mga sinehan. So ipakalat natin ito. Thank you.